Hello guys! For today's video guys is we will educate po sa inyo guys, especially sa ating kumanggagawang Pilipino. So ito pong video na ito is para po sa lahat ng mga nag-contribute ng SSS. Paano po natin malalaman kung ilan or magkano yung inyo pong binabayaran or yung deductible nyo po every month or semi-monthly. So, yung nagsasahod ng 1530 which is nade-deduct naman, depende po sa ating employer kung kailan natin inideduct. So, again guys, itong video na ito is para sa mga gagawang Pilipino na gustong malaman kung bakit ganito yung kanilang deduction. So, magkano yung kanilang expected na dapat ma-reflect doon sa SSS. So, simulan na po natin guys. So, una guys, isanapin po natin yung latest na mandated na binibigay ng SSS ng monthly contribution. So, una guys, doon po tayo sa madami naman po dyan guys na mga information, but doon po tayo sa legit na information which is from the site of SSS. So, una guys, dito. So, ano yung mga benepisyo? Okay. So, meron tayong apat. 1, 2, 3, 5 na way kung paano po tayo mag-contribute. Depende po um, sa ating status as employee. So, una guys, dito po sa employer-employee. So, ano po yung ibig sabihin ng employer-employee? Okay. So, dito po muna tayo sa itaas. First po muna tayo. So, dyan po guys, bali, merong share yung ating employer at meron po kayong share which is madideduct nyo po this is what I mentioned earlier. So guys, dito ipapaliwanag ko po kung paano po binabasihan or ano pong binibasing ng inyo pong employer. So, una dito guys is merong monthly contribution compensation. So, bali guys, dito po binibase kung magkano yung inyo pong monthly salary. So, sample lang po is yung 10K guys. So, ibibase ko lang po dito sa previous job ko. So, 10,000 yung binabracket nilang monthly contribution. So, dito guys, pagkakaalam ko guys, noon 300 lang ito. Tapos, ang share ng employee is 600. Pero sa ngayon, yung nakikita ko is 500, 500. So, medyo na malaki yung share. Noon kasi mas malaki yung share ng employee kaysa employee. Employer, mas malaki yung employer kaysa employee. So, as you can see dito guys, merong employer share, merong employee share, merong EC share. So, yung EC, share na din po yan ng employee. It's employer rather. So, dito, okay. So, that's business employer and employees. So, as you can see, merong employer. So, yun po, sample ko po is 10K. Sa employer ko po is, ayan. Okay, so magbe-base po tayo is, okay. So, that's 1,000. 1,000 yung binibigay ng 1,000 yung binibigay ng employer, tapos plus 10 kasi may EC, tapos yung share ng employee is 500. So, mag-i-expect po kayo dito guys, which is mache-check nyo po, pinaka-importante nyo po, since nag-expect na po kayo na 1,510 yung i-expect nyo pong marireceive ng SSS. So, i-check nyo po sa My SSS account. Okay guys, so ipapaliwanag ko din po guys, magkaiba po yung SSS number sa inyo pong My SS account. Yung My SSS account po natin guys, ito po yung account natin online na nililink doon sa SSS number natin. Okay? So, maliwanag po ba? Pwede po natin i-comment sa comment section guys if meron po tayong hindi naintindihan doon sa aking paliwanag. Okay. So, iyan. So, dito po, yung 10,000, 1,000 para sa employer, 500 para sa employee share, plus 10 yung EC, and then marireceive ng ating SSS contribution monthly, that's 1,510. Okay? So, next po guys is yung ating
dito naman siya. household sa employee. kasambahay. So, ito po yung mga kasambahay. So, paano po Yung din ba mga binibase nare-raise natin doon? dyan. So, depende na po guys. Dito, same monthly contribution, binibase sa inyo pong monthly sahod. And then, same pa rin, employee share. So, 10K, 10K, I still have to search guys kasi ang pagkakaalam ko, free po ito. Hindi po dinededuct, hindi po nagde-deduction yung employer nyo po na sa kasambahay. Bali lahat po ibinibigay po ito ng ating employer kung andun po kayo sa inyo pong kasambahay or you belong sa manggagawang kasambahay. So, pagkakaalam ko hindi po dineductionan. Yun po yung pagkakaalam ko. But I'll make sure kasi minsan yung iba kasi or I was been in kasambahay before na dineduct. Okay. So, dito na po tayo sa OFW. So, paano po din binibase? Same pa rin, monthly contribution, and then yung inyo pong share. So, pili lang po kayo kung saan po inyo yung gusto nyo pong i-deduct. Yung kaya po sa ating budgeting. Magdepende na po yan sa inyo. Okay, so the more malaki yung inyong contribution, so syempre, ini-expect nyo pong malaki yung inyo pong pension after 60, after naka-reach po kayo na 60. So, again guys, dito na naman po tayo sa next. Yan po. Pwede comment yung ating mga hindi po maintindihan. Okay? So, next is dito naman sa voluntary. So, yung mga nagvo-voluntary, same pa rin, monthly bracket. And then, yung inyo pong gustong share or yung gusto nyo pong monthly contribution. So, dito nyo po makikita kung ano po yung gusto nyo pong monthly contribution. So, it's your option na po guys. So, yan lang po yung ating maipapaliwanag sa ngayon po guys. Mahalaga po natin malaman kung magkano yung monthly contribution po natin and para po ma-check natin. So, that's for now and see you next